Mukhang handa na ang San Miguel Beer dito sa tinatawag na pagre-retool o pagbabago ng kanilang lineup at pagpapabata. At mukhang ang gagawin daw nila ay kukunin itong si William Navarro mula sa Northport Batang Pier at papipirmahin ito ng kontrata. Ang iniintay na lamang daw ng SMB talaga ngayon ay makarecover mula sa injury itong si Vic Manuel at siya ang gagamitin sa pang-trade. Ang initial report ng mga medics ng SMB ay by January, okay na ang kondisyon nitong si Vic Manuel. Kaya asahan natin na baka pag ito ay ready na maglaro muli ay ito ay mate-trade na. Mukhang nagsasawa na ang San Miguel Beer dito sa paulit-ulit na injury nitong si Vic Manuel at nakikita na nila yung dahilan kung bakit ito tinrade dati nung koponan niya na Alaska Aces dahil palaging nai-injure. Kaya sa ngayon mukhang ang mangyayari dyan ay Vic Manuel for William Navarro ay itutuloy na. Ang tanong na lamang kung ito ba i-aprobahan, malamang sa malamang. Dahil kung iyon ngang trade ng San Miguel Beer na itong bench player nila na si Allen Bulanadi ay ipinalit para dito sa starter na si Don Trollano inaprobahan. Ito pa kayang si Vic Manuel na starter ng San Miguel Beer. Kaya asahan natin na matutuloy nga itong trade. At kung yan ay mangyari, makabumuti dito sa SMB to si William Navarro dahil yan ay naglalaro ng power forward. Parehas na posisyon dito kay Vic Manuel. At bukod dyan ito, kahit nagka-ACL ay mabilis siyang makare-recover dahil bata pa. Ito rin ay merong inside at outside game. Kaya malaki maiitulong niyan dito sa kampanya ng SMB, assuming na siya ay magagamit ng tama nitong Beerman. At kapag yan ay nangyari, masasabi natin na malaki maiitulong nito sa kampanya nitong si Coach George Gallant sa darating na conferences. Nanalo ang Barangay Ginebra kagabi kontra dito sa Meralco Bolts pero mukhang papalitan pa rin itong si Tony Bishop. Nakita kasi doon sa game na ang nagdala ng laro ay yung mga local players. Sa pangunguna of course nitong si Maverick Hanmisi, ang nagbabalik na si Scotty Thompson, si Jamie Malonzo at si Christian Stan Hardinger. Itong si Tony Bishop ay 12 points lamang ang na-shoot at nabanggit nga ng mga fans na nanood. Parang walang import ang Ginebra at mas maganda pa ang laro at chemistry ng mga local players. Hindi naman matatawaran yung husay ng Meralco pero sabi nga nila kung ganyan ang laro ni Bishop, kakayanin ba ng Ginebra na mag-champion? Lalo na at kung for example itatapat mo si Bishop dito kay Tyler Bay ng Magnolia na alam naman natin halos 20-20 lagi ang statistics niyan tuwing May game. So mukhang itong 12 points ni Bishop, very disappointing yan para sa Barangay Ginebra. Siyempre masaya sila nanalo pero nakita naman natin na hindi maganda ang nilaro nitong si Bishop at yan ang dahilan kung bakit ito ay malamang ay mapalitan na rin. Kaya sa ngayon yan ang titignan natin dito kung ano ang mangyayari dito sa Barangay Ginebra kung sakali nga na itong si Tony Bishop ay palitan. Marami kasing mga pangalan na lumulutang na pwedeng gamitin ng Barangay Ginebra na pampalit dito kay Bishop. Pero ang maliwanag dito, mukhang itong Ginebra ay handang kunin ang kahit sinong mahusay na import para maipalit dito kay Bishop habang sila ay nag-iintay ng desisyon para dito kay Justin Brownlee. Dahil syempre kung sino man yung kukuning import ng Ginebra, baka maging temporary lamang dahil nga ito si Brownlee anytime baka maging available na. Kaya iyan pa ang mahirap sa sitwasyon ngayon sa import nitong Barangay Ginebra dito sa Commissioner's Cup. Medyo nakakagulat itong ginawa nitong Converge Fiber Xers. Nilagay nila sa unrestricted free agency itong si Kevin Racal. At ang inilagay kapalit ay itong si Cameron Fleming, yung kanilang rookie. Itong si Cameron Fleming, medyo matagal na yan sa Converge at ngayon ay bibigyan ng oportunidad na maglaro. Pero ang nakagugulat dito ay itong pag-alis o paggawa bilang unrestricted free agent kay Kevin Racal. Dahil itong si Racal, kabibigay lamang dyan ng 2-year contract nitong Converge Fiber Xers kung inyong magugunita. Ilang buwan pa lamang nakakaraan binigyan niya ng 2-year extension at kadalasan nga ginagamit niya nitong si Coach Aldin Ayo sa kanyang starting 5 bilang isang power forward. Kaya nakagugulat ngayon na ito ay bigla na lamang nilagay dito bilang unrestricted free agent.
Ito pa isang nakakapagtaka dito sa Converge. Bakit nila nilalagay sa unrestricted free agent yung mga players na sa tingin nila ay hindi na magagamit? Bakit hindi na lamang nila ito i-trade? Natatandaan ninyo, ganyan din ang ginawa nila dito kay Robbie Herndon. Well, actually si Herndon tinrade nila, pero yung ibang players katulad ni Jeron Teng at ni Maverick Ahanmisi ay naging mga unrestricted free agents. Kung hindi na nila gusto yung player, dapat siguro ay ite-trade na lamang nila para at least may kapalit. Katulad nito si Kevin Rakal, kahit maraming nagkikriticize sa laro niyan, makakakontribute pa rin yan sa isang team. At pwede na siyang kunin ngayon ng kahit sino nang walang makukuhang kapalit itong Converge Fiber Xers. So medyo nakapagtataka itong mga ginagawang moves ng Converge lalo na ngayon. At itong si Kevin Rakal ay kabibigay lamang ng kontrata. So abangan na lang natin kung ano magiging iba pang moves nitong Converge bago matapos ang conference. Medyo malaking balita ito tungkol sa Converge Fiber Xers na pwedeng magpabago dito sa sitwasyon sa darating na draft. Meron kasing mga umiikot na report ngayon na baka mag-back out na itong si Delta Pineda sa pagbigay ng tinatawag nating assistance, financial assistance o kaya backup pag dito sa Converge Fiber Xers. Alam naman natin na itong si Governor Delta Pineda ang isa sa pinakamalaking backer nitong Converge Fiber Xers. Pero dahil nga doon sa desisyon ng PBA na hindi siya bigyan ng upuan bilang governor or representative nitong Converge, mukhang magdedesisyon na raw ito si Pineda na i-withdraw o aalisin na ang pagsuporta dito sa Converge Fiber Xers. At kapag nangyari na itong si Pineda ay withdraw na yung support sa Converge, mawawala na ng dahilan itong si Justin Baltasar para mag-decide na maglaro dyan dahil alam naman natin lahat na ito si Baltasar kaya lang naman gustong maglaro sa Converge dahil malapit siya dito kay Mr. Pineda. So kung sakaling totoo na i-withdraw nitong si Pineda yung support niya sa Fiber Xers, mag-a-apply na sa draft itong si Baltasar sa kahit kaninong team. Dahil kung wala na si Pineda sa Converge, wala na siyang dahilan para maglaro doon. Dahil yun lang naman ang dahilan kung bakit niya gusto sa Fiber Xers. Hindi pa kumpirmado ito pero ito na ngayon ang umiikot na balita. At kung ito nga ay sakaling mangyari, isa na naman itong bagay o malaking issue na mangyayari dito sa batang-batang koponan ng Converge Fiber Xers. Una na nga dyan yung mga pinakawalan nilang mga players katulad nitong lately si Kevin Rakal. At sa ngayon naman, kung sakasakali mawawalan sila ng isa sa pinakamalaking nilang supporters, itong si Mr. Pineda. So abangan pa natin ang iba pang developments dito. Shout out kay Donel Santiago, John Mark Cantos, Ronald Berbosidad, Edia Garcia, Romeo Conchada, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Jonald Malyari. Binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Enju, Judy Edwina, Shaina Carl Jaira at Jono Villarosa, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio, G.S. Santillana at Tagle family. Binabati din natin si Dionisio Mercado, si Ronald Berbosidad, si Rico Olarte, Jonel Alagon at si Lino Valles family at si Kagawad Katsakino Dukusin.